Pero dito na ako, nakasunod ako siya ha. Nagsunod ako siya ba? Siya may isa dito sa kilid. Nilingin siya sa kuha. Ako naman ko siyang kilid. Ano din siya, kapit, kinusta. Basta po kayo. Pagka may time, dalaw-dalaw din, mga kapatid. Obligasyon natin yon sa 1 at 17. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan. Inyong saklolohan ang napipighati. Meron pala tayong obligasyon na sumaklolo sa napipighati. Tayo, bawat isa sa atin, saklolo tayo sa isa't isa. Kasi bawat isa'y may pinagdaraanan. May mga hirap, mga kalungkutan, may nangungulila, may namamanglaw, at ang pagluha ay hindi mapigilan. May mga hating gabing hindi mapaidli. Minsa'y nanghihina at pagod ang isip. Pagtibok ng puso ay tila bumibilis. Pagkat hindi tiyak, bukas nasasabi. Mabuti na lamang at diwa ay napukaw nang maramdaman ang iyong pagmamahal. Ang mga pangamba ay agad na naibsan dahil sa pag-asang di kami iwan. Ang yang aral, iyang gikuan ba kanang aral nga yang ang nasa Biblia, iyang gi-perform nga gusto niya makita nga igsuon sa sulod ng mura siya kuan ba kanang gidikanan nga inahan o amahan nga gusto makita niya iyang pamilya sulod sa balay. Aral nga sa dunggan. Nalahi siya kanang mura siya kanang sundalo nga gikan sa gira. Gikan sa Afghanistan, yan. Nakakatuig dito nakigira niya. Yung kamot nga magkauli. Siya mo ito kung nakita siya nga. Gusto din niya makita niya mga kapatid sa sulod ba. Ito lipay kay kung kakakos ko siya. Ordinarong membro niya. Kita mo sa Ibra Daniel. Sukad-sukad. 2005, nalib sa tuka ko naka ni Ibra Daniel nga personal niya. Nakita yun. Ang kuhan, kaluban ako. Murag na kuhan ba? Malipay yun. Murag dugay namin kaila ba? Murag kaluban ako ako. Ito pa yung experience ito ba? Kalipay. Kada gabi nga, may naman ako. Kanang natsambahan yan mo nga. Dati, duha mo ni Bradili kay Human naman, pero ang mga kapatid, kauban man sa paggawa, tanan naman is paggawa, tanan naman yung barok manguna naman ni tanan. Mao naman na iyang aral. Dati duha kaya po sa Ginoo ang iyang bayan. Karon nga siya, ipakita sa Ginoo nga iyang kapangyarihan, siya na isa. Kaya gyapon po lakayon sa Ginoo ang iyang bayan. Daghan na po nanguna kay sama-sama sa paggawa naman eh. Kunting paraan lang, munit-punitan ng mga basura, unsay mo kuan diha. Basta manatili sa iglesia yung mga kapatid, hindi magpapadlong.
bawat isa po sa mga kapatid is napakahalaga po talaga kay Kuya. Napakahalaga po talaga na na actually sabi ko nga po, hindi ko naman po expect na dumalaw po si Kuya Daniel sa akin. Pero sobrang laking tulong po noon sa akin bilang may sakit po. Kasi po, parang yun po naibsan po maibsan po yung mga sakit na nararamdaman ko po kahit pa paano. Maraming salamat po sa Diyos at sa tulong po na ibinigay niyo po sa amin. Sa mga kapatid po na gaya ko po na may sakit. Magdasal lang po tayo mga kapatid. Sa awa tulong ng Diyos po, may ibsan po yung mga sakit po na nararamdaman po natin. Panalangin po, yun po yun lagi. Masaya po yung mga kalooban namin kasi matatanda na rin po yung mga magulang namin. Nadalaw po ng ating mga ngaral para na rin pong pagdalaw po ng ating Panginoon Diyos sa aming tahanan. Nakita po yung pagmamahal po ng ating kapatid na Daniel. Siyempre po dahil nandyan po yung nakikita nyo po yung pag-ibig na itinuturo sa atin na ano po ng bawat isa na napapatunayan po sa bawat isang mga kapatid. Papasalamat po ako kay Kuya na nadalaw niya po ang aking mga magulang. Nakarating po sila rito sa aming tahanan. At ang aming po mga magulang naging masaya din po ang kanilang mga kalooban. Dahil malayo-layo rin po ito para bigyang pag-aabalahan din po nila na mapuntahan. Hindi man po namin masabing kung paano pero masaya po yung kalooban namin. Hindi ko po ma-expect na siya yung darating kasi sabi nila yung mga pinadalang doktor. Sabi ng mga kapatid, kasi yung pala si Kuya. Nararamdaman ko po yung lingap ng Diyos sa pamamagitan po ng mga kapatid. At saka ng Kuya. Salamat po sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng mga ngaral na busilak ang puso. Mga kapatid na walang sawang tumutulong sa ating mga pangangailangan, sa paghiling ng mga dasal para sa ating kagalingan. Salamat po sa Diyos na maraming salamat sa Diyos. Marami po akong mga kasabayan na mga nagpapagamot, ng mga taga-ibang pananampalataya po na mas bumibigay po. Mas nauna pong bumibigay yung mental health po nila sa pag-aalala, mga alalahanin. Pero po dahil po sa awat tulong ng Diyos, sa aral po na pinaglilingkod ni Kuya, may kapayapaan po sa puso at saka sa isipan po. Awa ng Diyos po, kahit po ganito po yung kalagayan ko, nakakatulog po ako ng mahimbing sa gabi. Salamat po sa Diyos. Naramdaman mo yung pananampalataya ng kapatid na dinalaw mo. Pagdalaw mo sa kapatid, may sakit yung kapatid. May sakit na siya. Nasa bingit na ng kamatayan yung kapatid. Pagdalaw mo sa kanya, nakita mo, sabi mo, kapatid, kumusta po kayo? Okay naman po. Sabi nung kapatid na may sakit, basta po, lakasan lang natin ang loob natin. Biro mo yung may sakit na nagsasabi sa'yo, lakasan lang natin ang loob natin. Hindi ba lalakas ang loob mo? Bakit? Siya na nga na may sakit. Dying na. Ang sinasabi sa'yo, lakasan lang po. Ako po ikay nagtitiwala sa kabutihan ng Diyos na magagawa sa ating mga magkakapatid. Excited po talaga. Ang gusto talaga ni Brad Simon na kahit na nung na-hospital sa nung una, gusto niya talaga umuwi sa Pilipinas na makita niya si Brother Daniel. Doon talaga ang request niya. Sabi niya, I want my life. I want to see Brother Daniel. I want to go back to Philippines. Sabi niya gano'n. Brother Simon talaga tuwing pupunta kami, sabi niya, we go to Apalit. Sabi niya, convention. Sabi doon tayo dumalo ng pagtitipon. Ganun po. Malaking pasasalamat ko. Sabi ko, lalo na si Brother Simon, nung umalis na si Brother Daniel. Sabi niya, ay,
parang hindi daw niya akalain na dumalo sa kanya si Brother Daniel. Sabi niya, I never expect. I cannot cry. Sabi niya ganun, but sabi niya, I'm very happy. Sabi ko sa kanya, ayan, nakita ka na, sinabihan ka na ni Kuya, magpumain ka para may lakas ka. Sabi ko sa kanya, at saka magpagaling ka para makauwi tayo ng Pilipinas, makapagbakasyon, di ba sabi ni Kuya, magpagaling ka para uwi tayo ng Pilipinas. Tapos sabi niya, oh, I feel very strong. Oh, masaya po siya sis. At saka parang, kasi hindi na niya iniisip yung mga pamilya niya, kundi minsan I will die in this church, sabi niya gano'n. Basta sumasampalataya ka sa anumang paraan, hindi kita pababayaan, hindi kita papagkukulangin. And that is something that gives us more obligation, mga kapatid. Bakit po? Lalo ngayon tayong mayroong dapat na kilalaning pananagutan sa harap ng Diyos. Na bilang magkakapatid, may obligasyon tayo sa isa't isa na lingapin natin ang mga kapatid. Maglilingapan tayo. Kaya, pag nakita mo ang samahang sa Diyos, nakita mo yung kapatirang bigay ng Diyos, ang natagpuan mo ay isang kapatirang tinuturuang maglingapan sa isa't isa.